Magandang araw mga kakutsero. Ito na naman po ang inyong likod na si Jigs na magbibigay sa inyo ng giya ngayong araw ng Miyerkules, Hunyo 26. Ngayon po, may 7 karera po tayo at yung carry over natin ng linggo, nung araw ng Maynila, amounting to 3,217,767 and 61 centavo ay ngayon po ikakarga yung carry over, kaya medyo mag-aral po tayo ng maigi. At kung may puhunan, pwedeng mamuhunan. Alam naman natin ang karera, pagka mga ganyan, minsan tapat-tapat lang talaga. Ito, uulitin ko, ang aking giya ay sariling review and analysis ko lamang at walang halong information. Umpisahan na po natin. Race number 1, 3-year-old and above maiden race. Distance is 1,400 meters. May 7 kabayong tatakbo. Dito sa karerang ito, si Boss Uno, ito yung kung naalala nyo, nabanggit ko sa inyo nung laban kay Still Somehow, ito yung bandera ng bandera. Tercero dumating, stakes race po yun. Nakipaglutyahan pa yun si Boss Uno. Sa tingin ko, para sa sarili kong opinion, pwede nang isolo to si Boss Uno. Although yung Lady Louise, may magandang prueba po yan sa kay ni Onil Cortez. Pero para sa akin, dito ako sa veterano at dumating ng tersera ng malaking karera. Susuluhan ko na po yan, yung numero 4, Boss Uno. Race number 2, dito po magsisimula ang Pick 6, Pilracom Rating Based Handicap System Race. Class 5, split placer. May 7 kabayong tatakbo. Dito sa karerang ito, nakikita ko mabilis si Denderen at Justifiable. Although 1,200 meters, pwedeng mapabor kay Denderen. Kung sakali na mga medyo pilitin ng Justifiable na habulin siya, ay pwedeng rumimati numero 1, Andrews Bet. Itong si Andrews Bet, 2 beses sinubukan to. Sakay pa rin ni Uno Hernandez, medyo improving po siya. Para sa akin, ito yung pinaka-horse to beat dito, yung Andrews Bet. Ito namang si Primero Soldado, galing sa segundo na karaan. Nasakay pa rin ni Lester De Jesus. Kaya dito, magtatatlo ko rito. Ang pamprimera ko po rito, doon ako sa numero 1, Andrews Bet. Panigundo, numero 7, Primero Soldado. Sasama ko pa rin yung numero 5, Denderen. Race number 3, dito po magsisimula ang Pick 5, Pilracom Rating Based Handicap System Race. Class 5, 11 to 15 split. 1,400 meters is the journey. Dito may 9 na kabayong tatakbo dito, no? Ito maganda, tinakbo na nakaraan to. Habol ng habol to, yung numero 2 si High Honors, na sakay pa rin ni Onil. Mukhang tingin ko medyo bumabalik-balik na yung buti ni High Honors. Although may mga pwedeng bumuliglig sa kanya rito, andyan si Lucky Julian, si Sun Moon Lake. Pero palagay ko kaya ni High Honors ang area nito. Nandyan din yung yung numero 4, yung Sampaloc Pride. Nasa kay ni Christian Advincula, nagbabalik. Magaling na kabayo po yan, si Sampaloc Pride. Kaya lang, matagal nagbakasyon, kaya medyo hindi ko muna siya kukunin. Pero may panalo po yan, si Sampaloc Pride. Yun lang naman ang naging rason ko, dahil matagal siya nagbakasyon. Although nag-barrier naman siya. Tapos yung numero 3, si Antonio de la Mugis, na binigay na kay Jomer Storke. Gamay niya po to. Yan ang tingin ko pwedeng makalaban ni High Honors. At saka yung numero 7, ito hindi lang binigyan ng pansin ng karera ito ng may-ari. Yung numero 7, Work From Home, nasakay ni Ison. Yan ang pwedeng rumimati since distansya niya to, 1,400 meters. Ito pa, magandang dihado to, yung numero 8, Blame the Ghost, sakay ni Pabs Cabalejo. Si Maki Boy, okay din, pwede rin isama. Kaya lang hindi ko talaga kursunado yung mga pass runs niya ni Maki Boy. Medyo hindi maganda yung mga tinatakbo niya, pero may panalo po yan. Pwede nyo pong isama yan sa exotics nyo. Pero ako mamimili dito, ang pampirmero ko po, numero 2, High Honors. Panigundo ko, numero 7, Work From Home. At isasama ko yung numero 3, Pandeado, Antonio de la Mugis.
Race number 4, dito po magsisimula ang pick 4. Ang distansya po rito is 1,400 meters. May siyam na kabayong tatakbo. Ito napakababa, no? Hombre, ito lang ang binagsakan. Sakay pa rin ni NIU. Ito, kalabit ikot to. Bali-balita lang kayo. Pag nilabas to, sobrang patok to sa grupo na to. Sobrang baba sa laban. Kaya lang, tayo nga ay nag-aalala. Dahil hindi natin alam kung ano yung nasa utak ng mga horse owner na yan. Sasama ko yung numero 5 niya, Real Equity. Dahil bagamat si Real Equity, tingin ko siya mauuna rito. Kayang-kaya niya yung area ni Glenda's Magic. Hindi na niya papopormahin yan. At gamay na Mark Alvarez yan. Siya talaga nagpapanalo dyan kay Real Equity. Ito naman, pwedeng lumimati rin yung Malibu Princess. Yan, alam naman natin yan si Malibu Princess, nasigundo yan kay Shiz Royal. Medyo malakas din yung laban na yun. Kaya dito siguro magtatatlo ko rito. Pero kung makakabalita kayo na sigurado na labas yung numero 3 na hombre, pwede nyo suluhin yan. Kaya lang, since wala nga tayong mababalita kagad ng early info, magtatatlo ko rito. Doon po ako sa numero 3, hombre. Panigundo ko, numero 5, Real Equity. At isasama kong pandiado, yung numero 8, si Malibu Princess. Sa race number 5, Pilracom Rating Based Handicap System Race, Class 5, 6 to 10 split. May 12 kabayong tatakbo, but 11 in numbers. May coupled entry tayo, yung numero 4, si Chef Cat, coupled with Bonnie Avenue. Dito, ang nakikita kong pwedeng mauna rito, yung numero 1, Blue Thunder. Ang ganda ng numero. Although, may bilis din sila Don Damiano. Napupunto yan, galing sa panalo. May bilis din ng konti si Monument. At si Sky Plus. Pero tingin ko, hindi pa popormahin ni Blue Thunder yan. Sakay ni Noel Lunar. Although, medyo mabigat siya, 56.5. Pero, yun talaga ang diskarte. Pagka medyo mabigat, pipilitin ng mauna. Tingin ko siya mauuna dyan, si Blue Thunder. Kaya siya po ang napupusuan ko dyan. Yung Monument, numero 5, nasakay ni Jomer Storke. Ito ang baba sa laban. Nung nakaraan nabitin ito si Monument by the traso segundo siya nun Kaya dito sa race number 5, ako pwedeng, ito pala, magandang dihado rin to. Yung sakay ni Toy Pitzguera, yung numero 8, si So Humble. Pag nilabas yan, may panalo po yan. Sakay ni Toy Pitzguera, So Humble, magandang dihado yan. Pero ako, mamimili ako rito, dalawa lang kukunin ko rito. Doon ako sa numero 1, Blue Thunder. Ang panigundo ko rito, yung numero 5, si Monument. Sa race number 6, penultimate race, Pilracom Rating Based Handicap System Race, Class 4, 16 to 21. Distance is 1,400 meters. May 12 kabayong tatakbo, but 11 in numbers. May coupled entry. Yung number 4, Super Majority, coupled with Advocacy. Itong karera to, eto na naman tayo. Yung Amor Mi Amor, napakababa sa laban nito. Kalabit ikot din ito pag nilabas. Nasakay ni Rico Suson. Yun nga, tulad ng uulitin ko, tulad ng sinabi ko sa inyo, hindi natin malaman kung ano yung nasa utak ng mga horse owner na yan. Kung maglalabas ba o hindi. Kaya bali-balita po kayo. Pero pagka nilabas yan, malaki chance niyan. Si Amor Mi Amor. Ito naman, napupunto, Lucky Strike galing sa panalo. Although medyo mabigat ang timbang, 57, sakay ni Isaac Aguila Tingin ko yun na ikakatalo ni Lucky Strike dito. Yung 57 na timbang. Kaya itong kareran to, mahiwaga to, may pwede magkadihaduhan. Ito, yung numero 6, Fitbel, bumaba ng laban sa ni Mark Alvarez. Dito siguro, dahil possible na magkadihaduhan dito, pwede nyong kuhanin dito sa race na to, no? Para sa akin, sarili kong opinion, Pwede kayong magmarami dito. Pwede nyong isama rito si para sa akin, si Aki Holly, Lucky Strike, Super Majority, and Advocacy. Parehas may panalo yan. Yan, Mr. Dynamic, magandang diado yan. Meron na yan. Magdadala ng 51 timbang. Fitbel at Amor Mi Amor. Pero syempre, mamimili tayo. Tatlo ang pipiliin ko rito. Doon ako sa numero 3, Lucky Strike. Panigundo ko, numero 6, Fitbel. At isasama ko yung numero 12, si Amor Mi Amor. Sa last and final race, race number 7, Pilracom Rating Based Handicap System Race, Class 4, 28 to 33.
Distance is 1400 meters. Dito po ikakarga yung Super 6 na carry over amounting to 51,955 and 35 centavo. Dito full gate po tayo. But 13 in numbers, may coupled entry. Yung numero 1, si Mahusayay, coupled with Agaron. Itong karerang ito, tingin ko, ang dami bumaba ng laban dito. Although yung Mahusayay at Agaron, pares na po punto yan. Na kabayo ni Patrick Uy, si American Paraya, galing sa panalo. Pero dito makikita mo yung grupo, bumaba ng laban yung Sky Story, binigay na kay Jeffrey Sarate. At yung numero 11, si Shanghai Silk. Ito yung nakadihado, yung pinakadihado sa malaking karera. Shanghai Silk ng banderang tapos. Kaya ako, ang napupusuan ko dito, para sa akin, nalalamangan ako sa numero 11 ng Shanghai Silk na sakay ni Christian Advincula. Ang tingin kong pwedeng tumalo yung numero 7 si Sky Story. Kaya dito sa last and final race, ang pampirmero ko po, numero 11 Shanghai Silk, panigundo, numero 7 Sky Story. Good luck po mga kakutsero. Sana po ay matapat ang ating biya at magsitama po yung mga nakasunod. Carry over po ngayon. Sana po marami tayong mapasaya. Sana po pag nadaan kayo dun sa halo-halo ng pinsan ko, dyan sa Pipay sa halo-halo, sa may Herrera Street, corner Oroqueta, dyan po located dyan. Ito, makikita nyo sa post yung ads. Sana minsan madaan kayo at bumili kayo ng pampalamig ng ulo. Halo-halo, Pipay sa halo-halo. Sana po matangkilik po natin. Ako magpapasalamat muli sa ating mga subscribers, likers, viewers, and soon to be subscribers. Makikisuyo lang ulit na please like, share, subscribe, and hit the notification bell para updated po kayo sa aking mga giya. Good luck po and happy racing.